Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakaranas ng gutom batay sa 2018 fourth quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isinalaysay ni Aling Norma Piyang na noong nakatira pa sila sa Cavite, may mga pagkakataong 2 beses lang sila kung kumain ng mag-anak niya sa isang araw dahil sa hirap ng buhay. Tanging asawa niya lang ang naghahanap buhay noon bilang isang security guard at 4 ang kanilang anak. Subalit ngayon, kumikita na rin siya bilang tauhan sa isang eatery at ume-extra bilang tanod ng kanilang barangay. Kung siya ang tatanungin, ang pagkakaroon ng mas maraming hanap buhay ang dahilan kung bakit magaan-gaan na rin ang pamumuhay ng marami ngayon kumpara noong mga nakalipas na panahon. Mas marami na po ngayong may trabaho kaya hindi na po masyado hirap ang mga tao ngayon. Batay sa fourth quarter 2018 Social Weather Survey kung saan tinanong ang 1,440 respondents sa buong bansa, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakararanas sila ng gutom. 10.5% o tinatayang nasa 2,400,000 pamilya ang nagsabing dumaan sila sa involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Involuntary hunger ang tawag sa kakulangan ng pagkain. Mas mababa ito ng 2.8 points sa 13.3% o 3.1 million families noong September 2018. Dahil dito, naitala sa 10.8% ang hunger rate sa buong bansa para sa taong 2018. Mas mababa ng 1.5 points noong taong 2017 at pinakamababang annual average hunger rate mula taong 2003. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang ulat na ito ng SWS. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, bunga ito ng tunay na mithiin ng Duterte administration at magdo-double time ang pamahalaan upang mailaan ang natitirang panahon sa termino ni Pangulong Duterte na itaas ang antas ng pamumuhay ng mas marami pang pamilyang Pilipino at maiahon sa kahirapan at gutom. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.